Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,321 hanggang 3,325. Si Nanggang Bolang ay gumugol ng maraming enerhiya at pera sa stone tablet na ito, at naghanap ng mga sikat na tao sa buong mundo tungkol sa pag-aaral ng mga karakter. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa siyang nakuhang sagot na gusto niya, at walang makakakilala sa mga karakter sa stone tablet, dahilan para maghinala si Nanggang Bolang na malamang na hindi produkto ng lupa ang stone tablet na ito. Dahil hindi ito produkto ng lupa, ipinapakita nito na may iba pang mundo sa universo. Palaging nasa sabik si Nanggang Bolang kapag naiisip niya ito. Pagkatapos ng lahat, ang alamat ng mundo sa kabila ng mundo ay palaging isang misteryo ng mga tao. Umaasa si Nanggang Bolang na matukoy niya ang bagay na ito sa kanyang buhay, at mas mabuting magkaroon ng pagkakataong makakita ng ibang mundo. Sa lupa, walang hinahabol si Nanggang Bolang. Nasa kanya ang lahat ng maaaring taglayin ng mundo, at ito ang naging puwersang nagtutulak ng Nanggang Bolang. Hindi kilala ni Han Sanchen ang mga karakter na ito, ngunit nakakasigurado siya na ang stone tablet na ito ay nagmula sa Xuanyuan World, dahil nakita niya ang parehong font sa Xuanyuan World. Ngunit paano lumitaw ang steel na ito sa lupa? Produkto ba itong natitira sa digmaan, ngunit bakit ito nahulog sa kamay ni Nanggang Bolang? Apocalypse, maaari mo bang tulungan akong malutas ang tanong na ito? Tanong ni Nanggang Bolang kay Aaron, naging maigsi ang kanyang paghinga, na nagpapakita na siya ay labis na kinakabahan. Dahil ang Apocalypse ang huling pag-asa ni Nanggang Bolang. Kung kahit na ang Apocalypse ay hindi makasagot sa tanong na ito, kung gayon ang lihim ng batong ito ay ililibing magpakailanman. Kahit dalhin mo itong stone tablet sa Apocalypse, walang makakasagot sa tanong mo. Sabi ni Aaron. Sa sandaling nagbago ang mukha ni Nanggang Bolang, malinaw na sinabi ng Aaron na ang Apocalypse ay hindi makikilala ng sinuman. Ang sentro ng mundo, ang silid ng mga lihim na ito, at higit pang mga bagay na ginagawa mo para mapalapit sa Apocalypse, na lahat ay dahil sa stone tablet na ito. Tanong ni Aaron kay Nanggang Bolang. Hindi masama, hindi nagtago si Nanggang Bolang mula sa Aaron, ngunit direktang sinabi, lahat ng ginagawa ko ngayon ay may kaugnayan sa batong ito. Ano sa tingin mo ang stone tablet na ito? Patuloy na nagtanong si Aaron. Hindi mo maaaring pagdudahan ang aking kakayahan. Nakapunta na ako sa mga nangungunang manunulat sa mundo, at walang makakakilala sa mga salitang ito. Kaya't nagdududa ako na ang batong ito ay hindi produkto ng lupa, ngunit nagmula sa ibang mundo. Sabi ni Nanggang Bolang, iba pang mga mundo. Itinuring lamang ng karamihan sa mga tao ang ganoong paksa bilang isang biro, ngunit kumbinsido si Nanggang Bolang sa pagkakaroon ng ibang mga mundo dahil lamang sa batong tabletang ito. Dapat sabihin na tama talaga ang hula ni Nanggang Bolang. Sa universo na ito, mayroong hindi lamang iba pang mga mundo, ngunit higit pa sa isa. Bilang karagdagan sa mundo ng Xuanyuan na kilala ng Aaron, mayroong isang espasyo sa itaas ng mundo ng Xuanyuan, kung gaano kalaki ang espasyo, kahit ang Aaron ay hindi makapaghusga. Ibang mundo. Tumawa si Han Sanchen at sinabing, tama ang hula mo, may iba pang mundo. Dalhin mo itong batong tableta sa Apocalypse. Hindi nila maibigay ang sagot, ngunit maibibigay ko ito sa iyo. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang Aaron, nakakalungkot na hindi ko nakilala ang nakasulat sa tapyas na bato. Nang marinig ang Aaron na nagsasabing may ibang mundo, mas bumilis ang tibok ng puso ni Nanggang Bolang.
Ngunit dahil sa madaling salita ni Aaron, naghinala si Nanggang Bolang. Bakit siya nakakasigurado na kahit Apocalypse ay hindi makapagbigay ng sagot? The Apocalypse can't give me the answer. Bakit kaya mo? Tanong ni Nanggang Bolang. Sa kanyang isipan, si Aaron ay miyembro ng Apocalypse, kahit na siya ay may mataas na posisyon sa Apocalypse, ngunit hindi siya maaaring maging pinakamataas na miyembro, na karapat-dapat. Karapat-dapat sa pagdududa ni Nanggang Bolang. Aaron liwanag ng ngiti, sinabi, Apocalypse, ngunit ito ay isang secular na komposisyon ng bloke lamang, kahit na sila ay may mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit pagkatapos ng lahat ng mga ordinaryong tao. Kumunat ang noo ni Nanggang Bolang. Sinabi ito ni Aaron na para bang hindi siya ordinaryong tao. Mas espesyal ka ba sa kanila? Tanong ni Nanggang Bolang. Espesyal. Ang dalawang salitang ito ay hindi sapat upang ilarawan ang Aaron. Dahil ngayon ang Aaron, sa isang diwa, ay hindi na isang tao, kundi isang Diyos. Paano siya, na may kaharian ng Diyos, maihahambing sa mga mortal? Nakapunta na ako sa mundong iyon, naniniwala ka ba? Sabi ni Aaron. Biglang nanlaki ang mga mata ni Nanggang Bolang, at parang isang tao ang tibok ng puso. Ang maliit na batang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan ay napunta sa mundong iyon. Sinubukan ni Nanggang Bolang na pigilan ang kanyang pagkabalisa at tinanong si Aaron, kahit sino ay maaaring magsabi niyan. Bakit ako maniniwala sa iyo? Lumingon si Aaron at tumingin kay Nanggang Bolang. Mahina niyang sinabi, dahil mayroon akong kakayahan na wala sa mga ordinaryong tao. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang lahat sa glass room ay naanod ng walang dahilan, at pinalibutan ang Aaron sa isang espesyal na porma sayon. Yan ba ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao? Sabi ni Aaron. Natigilan si Nanggang Bolang sa eksena. Marami siyang nakilalang magic masters, pero alam niyang cover-up lang ang magic. Ang mga salamangkero na iyon ang nag-set up ng mekanismo ng maaga ang maaaring magkaroon ng ibang visual na karanasan ang madla. Gayunpaman, talagang imposible para sa Aaron na mag-set up ng isang organ ng maaga, ikaw. Paano mo ito nagawa? Halos bumagsak ang mga mata ni Nanggang Bolang sa lupa. Mukha siyang natakot, para siyang nakakita ng multo, dahil tinawag akong Diyos sa mundong iyon Aaron Way. God. Nanggang Bolang subconsciously umatras ng 2 hakbang. Sa lupa, ang salitang, ang Diyos, ay ipinapasa lamang ng ilang taong mapamahiin. Wala talagang nakakaalam kung may Diyos o wala. Ngayon, nakita na ito ng sariling mga mata ni Nanggang Bolang, na isang psikolohikal na pagkabigla na hindi mailarawan sa mga salita. Nang bumalik ang lahat, sa orihinal na posisyon nito, muling itinuon ni Han Sanchen ang kanyang mga mata sa stone tablet, ay may kaugnayan sa linlong sa madilim na kagubatan na ito ay maaaring maging susi sa pakikitungo sa mga linlong, kaya ngayon hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga karakter sa stone tablet, dahil nakapunta ka na sa ibang mundo, bakit ka bumalik? Tanong ni Nanggang Bolang kay Aaron. Bumalik ka. Huling paraan ito para sa Aaron. Kung hindi dahil sa muling pagsilang, namatay siya sa ilalim ng kuko ni Linlong. Gayunpaman, hindi magbibigay ng masyadong maraming paliwanag si Han Sanchen kay Nanggang Bolang tungkol sa mga bagay na ito. Ang dahilan kung bakit niya ipinaalam kay Nanggang Bolang ang kanyang pagkakakilanlan ay dahil kailangan ni Han Sanchen si Nanggang Bolang upang matakot sa kanyang sarili, dahil gusto niyang kunin ang batong ito para sa kanyang sarili. Dahil ito marahil ang paraan upang harapin si Linlong, ang kahalagahan ng stone tablet na ito sa Aaron ay maliwanag. Hindi mo karapat-dapat na malaman iyon. Sabi ng Aaron. Ito ang teritoryo ng pamilya Nanggang. Bago niya nakita ang kakayahan ni Aaron, kung siya ay tretuhin ng ganito, magagalit si Nanggang Bolang. Pero ngayon, hindi na siya galit. Dati, hindi natatakot si Aaron sa mga gwardya, at naisip ni Nanggang Bolang na sinusubukan niyang ilagay ang kanyang lakas. Ngunit ngayon ay naunawaan na ni Nanggang Bolang na ang Aaron ay talagang hindi natatakot sa mga gunners. Sa kanyang kakayahan, hindi makalapit sa kanya ang mga maiinit na sandata na iyon. Kung tutuusin, nakapasok na siya sa kaharian ng Diyos. Paano siya masasaktan ng mga ordinaryong tao? Bakit mo sinabi sa akin ang lahat ng ito? Nagdududa si Nanggang Bolang na alam niyang siya lang yata ang tanging tao sa mundo na nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Aaron, at dapat may dahilan kung bakit handang ilantad ni Aaron ang sarili sa harap niya. Itong batong tableta, isang araw sa hinaharap, aalisin ko. Sabi ni Aaron.
Biglang nagbago ang mukha ni Nanggang Bolang. Para sa kanya, ang kahalagahan ng stone tablet na ito ay mas mahalaga kaysa sa pamilya Nanggang. Gusto ng Aaron na alisin ito. Hindi mo magagawa iyon, sabi ni Nanggang Bolang. Lumingon si Aaron at tinitigan si Nanggang Bolang, na nagsasabing, pwede mo ba akong pigilan? Sa sandaling marinig ang mga salita, biglang naramdaman ni Nanggang Bolang na ang kanyang leeg ay nasakal, ngunit si Aaron ay nakatayo sa kanyang harapan at wala man lang nagawa. Sa dagdag na lakas, halos hindi na makahinga si Nanggang Bolang. Sa kritikal na punto ng pagka-suffocation, sa wakas ay naramdaman ni Nanggang Bolang na nawala ang pakiramdam ng kinurot, upang siya ay makahinga. Ang nangyari sa Nanggang ay hindi ang tapyas ng bato ang siyang may huling say. 3,000 tumatagal ang layo, kahit anong paraan ang kanyang gamitin, hindi nito mapipigilan ang 3,000. Maaari mong inumin ang stone tablet, ngunit mayroon akong isang maliit na kahilingan. Sabi ni Nanggang Bolang. Walang balak si Han Sanchen na pisilin si Nanggang Bolang. Kung tutusin, kailangan pang ibigay ng Nanggang Bolang ang kanyang development funds sa Yuncheng. Bukod dito, kung ang mga sikat na tatak na iyon ay hindi naayos, ito ay magiging isang problema para sa Han Sanchen. Sige po, sabi ni Aaron. Sana may sama mo ako pagbalik mo sa ibang mundo. Sabi ni Nanggang Bolang. Nahulaan ni Han Sanchen na magkakaroon ng ganoong ideya si Nanggang Bolang. Kung hindi siya gugugol ng labis na enerhiya at pera sa tabletang bato. Sa lupa, wala siyang hinahabol. Dahil alam niyang may ibang mundo, natural na gusto niya itong makita. Oo, ipinapangako ko sa iyo. Sabi ni Aaron. Hindi inaasahan ni Nanggang Bolang na masayang nangangako si Aaron, kaya nagduda siya sa pagiging totoo ng pangako ni Aaron. Talaga, hindi ka nagsinungaling sa akin, tanong ni Nanggang Bolang na hindi sigurado. Para sa akin, ito ay isang maliit na bagay lamang, ngunit nais kong sabihin sa iyo na ang isa pang mundo ay hindi kasing tahimik ng mundo, pumapatay ng mga tao sa lahat ng dako, at ang iyong kakayahan, doon, ay ang mga nasa ilalim na tao lamang. Sabi ni Aaron, kaya kong maging lalaki at gawin ang lahat para sa iyo. Sabi ni Nanggang Bolang. 3,000 magaan ng ngiti, ito ay maganda sa ilalim, ngunit sa katunayan Nanggang Bolang ay naghahanap lamang ng kanyang proteksyon. Hindi naman malaking problema na gusto mong protektahan kita, pero depende ito sa performance mo sa tagal ko sa mundo. Sabi ni Aaron. Mataimtim na sinabi ni Nanggang Bolang, sa lupa, walang hindi ko magagawa, magsalita ka lang. Sa gayong pangako, ang plano ng Aaron na paunlarin ang kanluran ng Yuncheng ay karaniwang walang anumang problema. Ang pang-internasyonal na impluwensya ng Nanggang Bolang ay ginagawang isang maliit na bagay para sa mga sikat na tatak na makapasok sa Yuncheng. Bukod dito, iniisip pa nga ng Aaron na ang ilang sikat na tatak ay nasa ilalim ng kontrol ng Nanggang Bolang. Ang stone tablet na ito ay nasa iyong pangangalaga pansamantala. Pupunta ako at kukunin ito kapag kailangan ko ito. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Nanggang Bolang, at pumasok sila sa elevator at bumalik sa lupa. Sa pagkakataong ito, ganap na binago ni Nanggang Bolang ang Aaron. Sa kanyang puso, ang Aaron ay hindi lamang ang malakas na apocalypse, kundi ang Diyos din ng ibang mundo. Nawala sa isipan ni Nanggang Bolang ang mga naunang hinala tungkol sa Aaron. Ngayon ay isa lang ang ginagawa ni Nanggang Bolang, iyon ay ang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan na iniharap ng Aaron. Sa ganitong paraan lamang siya magiging ligtas kapag siya ay pumunta sa ibang mundo. Malaki ang naidulot ng paglalakbay na ito sa pamilya Nanggang sa Aaron. Bagamat hindi siya sigurado kung ang mga salita sa stone tablet ay talagang paraan upang makitungo kay Linlong, at least ito ay isang pagkakataon. Gayunpaman, sa sandaling ito, imposibleng malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga salita sa stone tablet, dahil ito ang lupa, at walang nakakaunawa sa mundong sibilisasyon ng Xuanyuan. Boss, bumalik ka na. Nang makita ang Aaron, tumakbo si Bruce Lee sa Aaron sa unang pagkakataon. Bagamat magalang sa kanya ang mga tao rito, medyo matigas pa rin si Bruce Lee kapag humarap sa ganoong kalaking eksena. Medyo hindi siya mapalagay hanggang sa makita niya ang Aaron, at naibsan ang kanyang kaba. Hindi mo ba pinapahalagahan ang magandang pagkakataon? Nakangiting sabi ni Aaron, hindi ako nagre-relax kapag may na-enjoy ako, mapait na sabi ni Bruce Lee.
Natawa si Aaron at sinabing, na-miss mo ang pagkakataon. Alam mo ba kung gaano karaming mga kagandahan ang mayroon sa islang ito? Maaari nilang painitin ang iyong kama hanggat gusto mo. Dahil dito nauuhaw si Bruce Lee. Marami siyang nakikitang napakagandang katulong, at napaka-sexy nila. Pero hindi niya masyadong maisip ang mga babaeng ito. Bagamat katulong lang sila sa isla, nararamdaman pa rin ni Bruce Lee na malayo sa kanila ang kanyang katayuan. Boss, huwag mo akong biruin. Paano nila ako titignan? Sabi ni Bruce Lee. Walang magawang umiling si Han Sanchen. Pakiramdam talaga ng lalaking ito na hindi siya kayang suportahan ng putik sa dingding. Gayunpaman, kapag naging mapagpakumbaba si Bruce Lee, talagang hindi isang simpleng bagay para sa kanya na tanggapin ang pagbabagong ito ng mabilis ang katayuan. Kailangan niya ng mas maraming oras upang umangkop. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!